Mga kasong ipinail ng iba-ibang sektor laban kay Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman. Kasama daw po yan sa mga priority. Tinitingnan na ngayon ng mga abogado kung ano yung mga ebidensya. Okay? Ito po ay kaugnay pa rin ng mga kasong di umano graft in corruption na kinasasangkutan ng Department of Education at ng Office of the Vice President. Karamihan po doon sa mga ebidensya at reklamo, yun pong nabitin, hindi natapos dahil hindi nagkaroon ng trial, hindi nagkaroon ng impeachment trial, yung betrayal public trust. Gano'n naman talaga. Yun po kasing kaso sa impeachment, yan po ay for removal lang kung na-impeach. Kung hindi, wala. Hindi naman korte yan. Ito, korte. Ombudsman, papunta ng Sandigan Bayan kung kinakailangan. At huwag po natin kalimutan, ang ombudsman may kapangyarihang mag-file ng kaso o magsuspindi sa mga opisyalis ng gobyerno kapag binakita silang mga basyan. At yan po ang sinisilip ng ombudsman ngayon. Okay? Hindi lang yung flood control issue at kung ano-ano. Lahat ng kasong nakakarating sa kanila, yan ay obligasyon ng ombudsman gumawa ng resolusyon, recommendation sa korte kung kinakailangan. So, hindi po ito political harassment. Ito ang tamang proseso. Nabitin sa impeachment, pero dito sa ombudsman, papunta ng korte, yan naman po ang tamang proseso. Baka sabihin, recycle, luma ng issue. Hindi po. Hindi pa ho tapos ang di umani korupsyon kinasasangkutan ng pangalawang Pangulo. Kahit na anong paliwanag ng mga Duterte supporters na laging ginagamit na di umano'y nalinis na sa ombudsman o nalinis na ang pangalan ni Sara Duterte sa COA. Hindi totoo yan. Kasi yung confidential at intelligence fund kailangan talagang maresolba. Kaya kung walang nangyari sa unang impeachment, mayroong susunod na impeachment sa susunod na taon, pagpasok ng February, ito na may ngayon nakapile na sa ombudsman, so hindi po yan magiging problema. Magkaibang venue yan. Kaya ang paninindigan ng ombudsman, tingnan ito at delikado ito. Kasi mayroong mga dokumento, may mga testigo, may mga naging biktima, mayroon pong mga tumanggap ng pera dyan sa Department of Education ng panahong yon na tutulong dito ho sa kasong ito at magiging testigo laban sa pangalawang Pangulo. Ayan po yan. Kung ano man ang sasabihin ng kampo ng mga Duterte, expected natin. Pero ang aking sinasabi rito, magkaiba ito. Iba ang galaw ng impeachment kaysa sa korte. Ombudsman ng proseso, diretso ng korte kung kinakailangan. Any comment, reaction, malaya po kayo. Ano ito? Chap-chap, tingi-tingi na video ni Saldico, pinagdudahan ng ombudsman dahil baka daw artificial intelligence o AI. Wow! Mahirap daw paniwalaan ang installment, chap-chap, tingi-tingi. Yan ang ay sinasabi natin nung araw pa nang pumutok itong balitang ito. Kung seryoso at talagang may basihan, dapat isang statement lang. Pero ang ginawa putol-putol eh. So parang paninira lang. Ayan, nagduda na ang ombudsman ngayon. Mahirap daw paniwalaan ang ganyang klaseng video galing kay Saldico. Dahil nga, usong-uso ngayon sa buong mundo ang artificial intelligence. Baka gawa-gawa lang. Kaya ang pinakamatibay pa rin, umuwi si Saldico, panindigan, isulat, panumpaan ang kanyang mga sinabi. Yun lang ang pwedeng maging basihan ng ombudsman para imbestigahan ang mga inakusahan ni Saldico. Kung hindi daw gagawin yun, malabo na umusod ang kaso at kanyang mga paratang. Kasi nga, AI ang kanilang pagdududa. Artificial intelligence. Delikado yan. So mababaliwala. Kaya kung sino man ang writer, director, producer ng script, chap-chap, tingi-tingi, hulugang video, baliwala yan. Nagsayang lang kayo. Ngayon, kung uuwi kayo,
panumpaan yan pwedeng pagbasihan ng pag-iimbestiga. At kung mayroong ebidensya pa, pwedeng basihan para i-file ang kaso. Pero kung hanggang video lang, social media lang, ang tingin ng iba, pampolitika lang, paninira lang. Kasi pag gaganyan ang tingin ng ombudsman, kaduda-duda o nagduda sila, malabo na yan. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Sino ba ang producer niyan? Di nyo iniisip, baliwala pala. Pagkaganyan, naloko na. Tuloy ang ating paghatid ng impormasyon, lahat ng nabanggit sa scam. Taga-gobyerno man o hindi, sa flood control na controversial, hindi safe. Aba, matindi. Wala palang pwedeng mag-claim, safe na ako, daimbestigahan na ako. Hindi. Kasi sa Senado, naging pumutok yung issue niya. Sabi ni Marcoleta, Jinggoy, Estrada, safe ka na. Nagkapi ko ng pangayan. Hindi pa pala. Wala pang safe kahit isa. Lahat ng nabanggit under investigation. Lahat ng nabanggit posibleng kasuhan. Lahat ng nabanggit posibleng makulong. Patay kang bata ka. Ayan ang nga sinasabi natin. Kasi kung malinis naman po ang galaw ng senador at congressman sa dami na ho nitong mga naputukang balitang ito, hindi sila nababanggit. Hindi naman lahat ng senador suspect sa scam. Maraming senador dyan hindi nababanggit. Ibig sabihin, wala silang ginawa na illegal. O bakit yung mga nagmamalinis, naghuhugas kamay dyan, laging kahit anong anggulo sabit, kahit anong anggulo sinasabi. Ibig sabihin, meron talaga silang accountability, pananagutan. Naulit ko, ilang senador yan 6-7 lang senador na nababanggit yan pati yung mga dati. 24 yung senador yung iba hindi nababanggit. Ibig sabihin, wala sila talagang ginawang mali. Yung madalas nababanggit, malamang talagang merong mali. Merong kalokohang ginawa. Ganon kasimple. Kaya yun po yung sinasabi, lahat ng nabanggit, hindi safe. Sa ngayon, lahat ay pwedeng makasuhan, makulong. Ayan, Uy, congratulations pala sa Anti-Money Laundering Council. Ang dami ng perang nahold sa iba-ibang bangko. Grabe itong mga congressman, mga politiko, dadami ng account. Maraming Pilipino walang bank account Pero itong mga involved sa corruption, daan-daan yung kanilang bank account. Merong 100 ang bank account, meron 200 ang bank account, magtigi 100 milyon ang laman nun, di ang daming pera nun. Tapos ang sweldo ng congressman, 300,000 plus lang. Kurako talaga. Mga senador, gano'n din. Yan ang mabigat. Lahat ng mga bank account nyo, monitor ng gobyerno. Kaya kahit anong paghuhugas kamay, pagdidinay, walang epekto sa gobyerno at sa mamamayan. Ang ebidensya at dokumento ang magpapatunay. Please like and share ng ating mga topic.